Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Tumingin palayo si Lirobing at sinabi ni Wu Chen, nagsiselos ka ba? Sige na nga, titigilan ko na ang pang-aasar. Sinabi ko sa tatay mo ang ilang masamang impormasyon tungkol kay Ding Ruilong at pinag-usapan namin ang tungkol sa pamilya Wei. Muling ikinuwento ni Wu Chen ang tungkol kay Dong Yuantao at He Shikin. Sa isip ni Liruobing, ibig sabihin, kapag sumabog ang eskandalo ng pamilya Dong, marami na namang taong gugustuhing mapatay si Ding Ruilong. Hinawakan niya ang damit ni Wu Chen at sinabing, magaling. Ang aking mahal, sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Bakit hindi kita bigyan ng gantimpala? Tinanong siya ni Wu Chen, sigurado ka? Dito mismo, sinulyapan niya ang isang gusali at sumagot, maraming matang nakatingin mula roon. Napailing si Liruobing, ano bang iniisip mo? Talagang kahanga-hanga ka, mahal ko. Pero kahit ganon, nahulog ka pa rin sa akin, hindi ba? Sumagot si Wu Chen, hindi ba nahulog ka rin sa akin? Gamitin mo kaya yan bilang advantage mo. Umamin si Liruobing, aminin ko, swak na swak ka sa lahat ng hinahanap ko sa isang panghabang buhay na kapareha, lalo na't napakagaling mo. Kaya, nahulog ako sa'yo. Pero tandaan mo, hindi ako magiging maamong-kuting kahit pa nahulog ako sa'yo. Inimagine niya ang sarili bilang isang pusa at sinabing, ikaw ang dapat maging sunod-sunuran, Ginoong Wu. Natahimik si Wu Chen, saka dahan-dahang pumalakpak, wow. Kamangha-manghang talumpati. Mahal na binibining Li, sana magtagumpay ka. Teka, di ba may gantimpala ka para sa akin kanina? Dito mismo, pwedeng imasahe mo. Sumagot si Liruobing, baka gusto mong magmakaawa muna. Kung magmamakaawa ka, gagawin ko. Tumanggi si Wu Chen, ayoko, kaya hahanap na lang ako ng iba. Nagtanong si Liruobing, sino? Si Su Qinging. Sumagot si Wu Chen, hindi, abala si Qinging sa trabaho niya, ayokong gambalain siya. Lumingon si Liruobing, kung ganon, sino? Umiti si Wu Chen, hindi pa akin, pero kapag nakilala ko siya ng kaunti, madali ko siyang mapapapayag na imasahe ako. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabing, mas bata, mas maganda, mas mayaman kaysa sa pamilya mo. Nagtaka si Liruobing, sino? Taga Donghai? Sumagot si Wu Chen, huwag ka nang mag-isip, hindi mo mahuhulaan. Sige, ilalagay ko sa speaker. Tumulog ang kanyang telepono at sinagot niya, hello. Hey, Miss Song, taga Donghai University rin ako. Kakagraduate ko lang ngayong taon. Narinig ko sa kaklase natin na naghahanap ka ng mga kanta. May ilang kanta ako dito. Sumagot si Miss Song, Senior, ikaw pala. Totoo bang may kanta ka? Sigurado akong magugustuhan mo ang mga ito, sagot ni Wu Chen. Sumagot si Miss Song, lahat na lang ng tao sinasabi yan, hindi ko na mabilang kung ilang pangit na kanta ang narinig ko. Mas kaya ko pang magsulat ng mas maganda. Nagpatuloy si Wu Chen, subukan mo muna. Okay, kung libre ka ngayon, magkita tayo sa cafe sa CA, sagot ni Miss Song. Okay, kita tayo doon, sagot ni Wu Chen. Sa isip ni Liruobing, isang babaeng mas maganda at mas mayaman sa akin, isang estudyante mula sa Donghai University na may apelyidong Song. Pero wala naman akong natatandaang may apelyidong Song sa 10 pinakamayayamang pamilya sa Donghai. Bigla niyang naisip, teka, siya ba yon? Tinanong niya si Wu Chen, mahal ko, galing ba siya sa pamilya Wu? Tumango si Wu Chen. Siya ang anak ni Wu Yurong. Gulat na tanong ni Liruobing, pupuntahan mo ang anak ni Wu Yurong? Para lang magpamasahe. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Wu Yurong? Wu Yurong ang idolo ko. Pangatlo siya sa pinakamayayamang tao sa Donghai, may-ari ng Senlan Apparel, at panganay na anak ni Wu Dongwei. Matapos siyang makipagdiborsyo, natalo niya ang pamilya ng dating asawa niya sa matinding labanan sa negosyo para makuha ang kustodiya ng anak nila. Pinabagsak niya ang pamilya ng asawa niya at tinapos ang buhay ng dating asawa niya. Siya ang Black Widow na kinatatakutan ng mundo ng negosyo sa Donghai. Sinabi ni Wu Chen, alam ko, pero alam ko rin na nung bata pa siya, may isa pa siyang pangalan, ang pinakamagandang babae sa Donghai. Nagmakaawa si Liruobing, pag-isipan mo ulit, please. Huwag kang magpadalos-dalos. Nainis siya at sinabing, hindi ba gusto mo lang ng masahe? Pumunta ka na lang sa bahay ko mamayang gabi. Hindi lang masahe, akin ka na rin, basta huwag mo na lang puntahan ang anak niya, si Song Xuan. Wu Chen ay nagsabi, Ruobing, pakiramdam ko ay may hindi ka naintindihan. Ang pagkikita kay Song Xuan at ang masahe ay mga dahilan lang, gets mo? Nagulat si Liruobing, ano? Ano ang gusto mong gawin? Sumagot si Wu Chen, huwag mo nang isipin ng sobra. Hindi kita sasaktan, relax ka lang. Kumaway siya at nagpaalam, bye. Sa ibang eksena, Wu Chen ay nagsabi, Miss Song. Sumagot si Miss Song, Senior. Magpapakilala ako ng maayos.
Ang pangalan ko ay Song Xuan. Iniabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay at sinabi ni Wu Chen, "Hello, ako si Wu Chen." Sabi ni Song Xuan, "Umupo ka, senior. Gusto mo ba ng inumin?" Sagot ni Wu Chen, "Hindi na, salamat." Tinanong siya ni Song Xuan, "Sige, dala mo ba ang kanta mo? Nasa biyasi ba o sulat kamay?" Sabi ni Wu Chen, "May papel at panulat ka ba?" Nagulat si Song Xuan, "Bakit?" Sabi ni Wu Chen, "Ano pa nga ba? Isusulat ko ito para sa'yo." Lalong naguluhan si Song Xuan, "Ha? Isusulat para sa akin?" Tumango si Wu Chen, "Nasa isip ko lang lahat ito." Namangha si Song Xuan, "Biro mo ba yan? Alam mo bang kamumuhian ka sa ugali mong ganyan?" Kinuha ni Wu Chen ang notebook at panulat. 10 minuto ang lumipas at natapos niya ang pagsusulat ng lyric. Binasa ni Song Xuan, "Soul Remedy." Sa isip niya, sinulat niya ang buong sheet para sa audio mixing at nilagyan pa ng label ang lahat ng instrumentong ginamit sa mixing. Niloloko lang ba niya ako? Ang audio mixing ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang tunog sa isang channel o higit pa, at kinakailangang subukan ng paulit-ulit. Pero nang kantahin ko ito, ayos naman, mas maganda pa kaysa sa mga natanggap ko dati. Tinanong siya ni Wu Chen, "Miss Song, bibilhin?" Sagot ni Song Xuan. Tinanong ni Wu Chen, "Magkano?" Sabi ni Song Xuan, 1,000. Pumikit si Wu Chen at sinabing, "Ginawa ko na rin ang mixing." Sagot ni Song Xuan, 2,000 na lang, sabay nit. Dumilat si Wu Chen ng isang mata, mababa pa rin. Pinagpawisan si Song Xuan, 3,000. Binuksan ni Wu Chen ang parehong mata, 100,000. Nagulat si Song Xuan, "Senior, niloloko mo ba ako? Mukha ba akong tanga sa'yo?" Sabi ni Wu Chen, 100,000. "Miss Song, sabihin mo na lang kung kukunin mo o hindi. Wala nang tawaran. May iba pa akong mga kanta, pareho lang din ang presyo." Ibinalik ni Song Xuan ang notebook sa mesa, "Syempre, hindi ko bibilhin." Kinuha ni Wu Chen ang notebook at sinabing, "Kung ganon hanggang dito na lang tayo. Kahit ngayon lang tayo nagkita, alam kong hindi ka magnanakaw. Hindi ko nalalagutin ang pahina ng lyrics. Maganda ang notebook na to, hindi magiging perpekto kung may punit." Tumayo siya at sinabing, "Sige, aalis na ako." Sabi ni Song Xuan, "Weirdo." Sa ibang eksena, isang babae ang bumati kay Wu Chen, "Welcome sa Wei Shan Music." Sabi ni Wu Chen, "Gusto kong mag-record ng kanta. Upahan ko ang recording room ng 3 oras." Sabi ng babae, "Sige, sumunod ka sa akin." Iniisip ni Wu Chen, sa bawat buhay na pinagdaanan ko, ang kantang Soul Remedy ay paulit-ulit na sumisikat. "Miss Song, hihintayin ko ang pagdating mo." Tinanong siya ng babae, "Ginoo, kailangan mo ba ng tuner o mixing engine?" Sagot ni Wu Chen, "Hindi na, ako na ang bahala." 3 oras ang lumipas, sinabi ni Wu Chen sa sarili, tapos na ang recording. Panahon na para umuwi at i-publish ito. Ilang sandali pa, sa parking lot, kinuha ni Wu Chen ang kanyang telepono. Tumawag ang pinakamagandang babae sa East China Sea, si Su Qingning, at sinabing, "Hubby, 3 oras na akong tumatawag, bakit hindi ka sumasagot?" Sagot ni Wu Chen, "Qingning, abala ako kanina. May kailangan ka ba?" Sabi ni Su Qingning, si Qian ay nagsimula na ng kanyang internship sa Jinfu. Hindi na siya mag-aaral sa ibang bansa. Ngumiti si Wu Chen, "Magaling. Ang galing mo, Qingning." Sabi ni Su Qingning, "Hubby, hindi muna tayo magkikita ngayon. Kailangan kong umuwi. Nakakainis, magiging kahina-hinala kung hindi ako umuwi araw-araw." Sabi ni Wu Chen, "Ayos lang. May mga dapat din akong gawin." Sabi ni Su Qingning, "Sige, gawin mo muna ang dapat mong gawin, babe. Magkikita na lang tayo ulit." Iniisip ni Wu Chen, may sumusunod sa akin. Hindi ito plaka ng Donghai. Mga tao ito ni Ding Ruilong. Kailangan ko pang i-publish ang kantang ito. Hayaan ko muna silang magsaya sa sarili nilang laro. Habang mabilis niyang pinatakbo ang kanyang Ferrari, iniisip niya, kailangan kong siguraduhin na hindi nila ako masusundan. Aayusin ko ito pagbalik ko. 7:00 ng umaga kinabukasan, sinabi ni Wu Chen sa sarili, isang gabi na ang lumipas. Tingnan natin kung ano na ang nangyari sa Soul Remedy. Enan? Mukhang may kakaiba sa bahay. Ang disenyo ng paso ay nakaharap sa ibang direksyon. Ang unan sa sofa ay masyadong malayo sa kanan. Hindi ko ito pinansin kahapon, pero mukhang sinundan nila ako hanggang dito. Malamang may nakatagong kamera o bag dito. Ngumiti siya at inisip, gusto niya ng laro. Sige, pagbigyan natin. Kinuha ni Wu Chen ang kanyang telepono at sinabi kay Lady Lee, "Mahal kong Lady Lee, wala bang appointment sa akin ngayon?" Sumagot siya, "Jenny. Tatawagan sana kita, pero mukhang may konti kang konsensya. Sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan si Song Xuan." Sabi ni Wu Chen, "Sige, darating ako sa kumpanya mo bago mag-9:00.
Iniisip niya, malaki ang posibilidad na may mangyari ngayon, pero nasa mga kamay ko ang lahat. Biglang pinabilis ni Wu Chen ang kanyang sasakyan at binangga ang itim na kotse. Iniisip niya, ayan na sila. Hindi ako makadiretso, hindi makakaliwa, hindi makakanan. Gets ko na, isang klasikong paraan ng aksidenteng pagkamatay. Karaniwan, 100% ang tsansa ng kamatayan sa ganitong sitwasyon. Pero natandaan ko ang lahat ng plak. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang time reset. Alas 7 ng umaga, sinabi ni Wu Chen sa sarili, ngayon, ako naman ang maglalaro. Tumawag si Liruotay, uy, bayaw. Sagot ni Wu Chen, narito sa Donghai ang mga tauhan ni Ding Ruilong. 2 cold chain truck, isang itim na ri, at isang itim na pickup truck. Ang mga plaka nila ay, malapit na nilang gawin ang plano nila laban sa akin. Gulat na sagot ni Liruotay, aba, ayos lang. Ako ang bahala rito. Sabi ni Wu Chen, atay, gusto ko silang buhay. Iniisip ni Wu Chen, kung patuloy silang magtatago, mahirap silang hanapin. Pero kapag nasa daan na sila, madali ko silang mahuhuli. Nagpasya siyang lumipat sa basement parking lot ng Xinmao Shopping Center. May tawag mula kay Wang Zhuangyuan, kumusta na? Sagot ni Wu Chen, pinahanap ko na sila kay Zhuangyuan at sa iba pa. Nasa may Xiangmao East Road ako ngayon. Sinusundan pa rin nila ako rito. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Iniisip niya, ngayon, hihintayin natin ang susunod na plano ni Ding Ruilong. Isang driver ng truck ng basura ang nagsabi, Liray, pumasok siya sa basement. Palit ng plano, kailangan ng umatras. Biglang nabangga ang truck ng isang van. Sumigaw ang driver, marunong ka bang magmaneho? Biglang lumitaw si Wang Zhuangyuan, Madong Seok, at ang kanilang grupo at sinabi, hindi kami marunong. Maglakad-lakad tayo, pare, gusto mo ba? Makalipas ang ilang sandali, lahat ng mga driver na umatak kay Wu Chen ay nahuli. Sa ibang eksena, may nagsalita sa telepono, batang amo, nahuli na ng mga tao ni Liruotay ang mga tauhan natin. Pagkatapos ay iniutos niya, Plan E. Gusto ko patay na si Wu Chen ngayong araw. Kilos na bago siya protektahan ng magkapatid na Li. Lao daw, doblehin ang bayad. Xinmao Shopping Center, parking lot, siguraduhin niyong malinis ang trabaho. Umalis agad pagkatapos. 20 minuto ang lumipas. Sinabi ni Liruobing sa telepono, nahuli ni Atay ang mga tao nila. Nasaan ka? Sumagot si Wu Chen, Xinmao Shopping Center. Bakit? Sinabi ni Liruobing, makinig ka, pumunta ka sa lugar na maraming tao. Pupunta ako agad dyan. Sabi ni Wu Chen, syempre, pinakamamahal kong ginangli. Naisip ni Wu Chen, binuwag nila ang kamera, ha? Dumating na ang backup. Makalipas ang ilang sandali, sumugod ang mga tao sa kanya at nagsara ang pinto ng elevator. Habang may mga sumugod kay Wu Chen na may dalang kutsilyo, seryoso niya silang tinitigan. Hinawakan niya ang isa sa kanila sa pulso at ginamit ito upang suntukin ang isa pa. Tinadyakan niya ang isa palayo. 2 gangster na may kutsilyo ang sumugod sa kanya, ngunit naiwasan niya sila. Bigla siyang nagulat habang papalapit na sa kanya ang isang suntok. Sa labas, sinabi ni Liruobing, nasaan siya? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hanapin niyo si Wu Chen ngayon. Sabi ng kanyang bodyguard sa telepono, boss, nasa elevator siya. Tinanong ni Liruobing, anong palapag ang elevator? Sabi ni Liruobing, bilisan niyo. Sinubukan nilang pindutin ang mga pindutan ng elevator. Biglang bumukas ang elevator at isang lalaki ang bumagsak, tumama ang ulo sa sahig. Nagulat si Liruobing nang makita niyang nakatayo pa rin si Wu Chen. Naisip niya, Wu Chen. Sabi ni Liruobing, Wu Chen. Sabi ni Wu Chen, uy, pinakamamahal kong ginangli. Mabilis na lumapit si Liruobing kay Wu Chen at sinabi, Wu Chen. Tinanong siya ni Wu Chen, ano? Hindi ka ba natatakot na madumihan ang damit mo? Sagot ni Liruobing, nakakapagsalita ka pa, ibig sabihin hindi ka masyadong nasaktan. Bilis, dadalhin kita sa ospital. Sabi ni Wu Chen, para saan? Sabi ni Liruobing, ikaw punong-puno ka ng dugo. Hindi mo ba alam kung saan ka nasugatan? Sabi ni Wu Chen, hindi ako nasugatan. Pero ikaw, hawak-hawak mo ako kung saan-saan, nag-enjoy ka, hindi ba? Hindi ako papayag na ako lang ang hindi mag-enjoy. Akin ka ngayon. Sabi ni Liruobing, ikaw mag-isa mong tinalo ang 6 na mamamatay tao na may armas ng walang dalos. Sabi ni Wu Chen, pero nadumihan ang damit ko. Kailangan ko lang maligo sa bahay. Pero bago yon, may kailangan pa akong gawin. Ayun! Nahanap ko na. Kinuha niya ang cellphone mula sa isa sa mga gangster, kinunan ng litrato, at ipinadala sa kanilang boss. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jiang Chuan at sinabi, Lao daw. Tapos na ba? Nasaan kayo? Sabi ni Jiang Chuan, sisino ka?
Bakit hawak mo ang cellphone ni Lao Dao? Sabi ni Wuchen, Jiang Chuan, ipadala mo ang larawang ito kay Ding Ruilong at sabihin mong malapit na ang katapusan niya. Ibinigay ni Wuchen ang cellphone sa bodyguard at sinabi, tawagan ang ambulansya para sa taong may cellphone na ginamit ko. Gusto ko siyang buhay. Sabi ng bodyguard, opo. Sabi ni Wuchen, Robing, pansamantala akong aalis sa Donghai ng 2 araw, pupunta ako sa Timog. Tinanong siya ni Li Ruobing, pupunta ka para patayin si Ding Ruilong. Biglang hinalikan ni Li Ruobing si Wuchen at sinabing, mahal, huwag kang umalis. Sabi ni Wuchen, hindi maganda ang pakiramdam ng halik na ito. Umuwi muna tayo maglinis at saka tayo maghalikan. Sa ibang eksena sa Donghai ni, 3rd block La Floor. Sabi ni Song Suan, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Nangunguna ang kantang ito sa weekly chart. Sabi ng kanyang kaibigan, narinig ko ito kahapon bago matulog. Maganda nga. Sabi ni Song Suan, mahigit 4,000 komento at lahat positibo. Pati mga profesional na mga awit, pinag-usapan ito. Naisip niya, ito yung soul remedy na isinulat ni Senior Wuchen. Tinanong siya ng kaibigan, Suan, anong taon na ba ngayon? Gumagamit ka pa rin ng handwritten music sheets. Naisip ni Jiang Chuan, ano? Impossible. Kailangan kong kumpirmahin ito kay Senior Wuchen. Biglang nagring ang telepono ni Wuchen habang tinitingnan ito ni Li Ruobing. Naisip niya, Jinan? Telepono ni Wuchen. May binabalak na naman ba si Ding Ruilong? Sinagot niya ito at sinabing, ano na naman? Gusto mong mamatay? Nagulat si Song Suan at sinabi, ha? Hindi ba ito si Senior Wuchen? Gusto ko lang siyang makausap tungkol sa kanta. Sabi ni Li Ruobing, anong kanta? Sabihin mo na. Ipaparating ko sa kanya. Sabi ni Song Suan, Huwag mo sanang bigyan ng mali siya. Ikaw ang girlfriend niya, di ba? Nagkaroon kasi ng kaunting hindi pagkakaintindihan kahapon kaya gusto ko lang humingi ng paumanhin sa kanya. Tinanong ni Li Ruobing, Song. Paumanhin? Para saan? Sabi ni Song Suan, girlfriend niya ka ba talaga? Hindi mo alam ang tungkol sa kanta ni Senior. Ang weird naman. Tinanong ni Li Ruobing, pinagdududahan mo ba ako? Sandali lang. Biglang kumatok si Li Ruobing sa pinto at sinabi, mahal, sagutin mo ito. Tumatawag ang junior mo. Tinanong ni Wuchen, sino yan? Oh, Miss Song, libre ako ngayon. Gusto mo bang magkita? CJ. Matapos ang tawag, sinabi niya kay Li Ruobing, si Song Suan, gusto niyang bilhin ang kanta ko. Sabi ni Li Ruobing, pinakamamahal kong Ginoong Wu. Napaka-talented mo talaga. Wuchen ay nagsabi, hindi pa ako tapos maligo, aking pinakamamahal na Lady Li. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano pang bagay ang magaling kang gawin? Biglang hinalikan siya ni Li Ruobing at sinabi niya, Lien. Wuchen ay nagsabi, Ruobing, naglalaro ka ng apoy. Li Ruobing ay nagsabi, sino ang bastos ngayon? Sa ganitong pagkakataon. At biglang nagring ang kanyang telepon. Sinabi niya, si Ding Ruilong ito. Wuchen ay nagsabi, ayos lang, sagutin mo. Kukuha lang ako ng tuwalya. Sinagot niya ang tawag at sinabi ni Ding Ruilong, Ruobing. Ahem. Pakiramdam ko kailangan kong ipaliwanag ang isang bagay sa'yo. Hindi ko inutos ang lahat ng nangyari ngayon. Maling pagkakaintindi ni Jiang Chuan sa sinabi ko. Li Ruobing ay nagsabi, syempre, paano magiging tauhan ng batang Master Ding ang mga mahihinang iyon? Sobrang bobo, sobrang hangal, at hindi tugma sa estilo ng ating batang Master Ding. Biglang umupo si Li Ruobing sa kandungan ni Wuchen. Nagtanong si Wuchen, sino yan, mahal? Li Ruobing ay sumagot, asawa, yung tanga na yon. Biglang hinawakan ni Wuchen ang kanyang hita, at sinabi ni Li Ruobing, huff. Wuchen ay nagsabi, ayusin mo ang asal mo. Walang babae ko ang gumagamit ng masamang pananalita. Li Ruobing ay nagsabi, aray. Asawa, masakit yon. Tingnan mo namumula na. Galit na galit si Ding Ruilong at sumigaw, huff huff. Wuchen ay nagsabi, alam mo ba ang mali mo? Kung hindi, sa tingin ko, nararapat kang paluin ng kaunti. Li Ruobing ay nagsabi, pasensya na, asawa. Hindi na ako magsasalita ng masama. Huwag mo akong paluin. Biglang nagalit si Ding Ruilong, hinagis ang kanyang telepono, at sumigaw, halimaw. Tinapakan niya ang kanyang bagong biling Apple phone 1TB Pro Max Platinum Ultra Mega. Li Ruobing ay nagsabi, binaba niya ang tawag. Yung tunog kanina, malamang binasag niya ang telepono niya. Sa tingin mo, mamamatay na ba siya dahil doon? Wuchen ay nagsabi, masyadong madali para sa kanya. Li Ruobing ay nagsabi, tama na ang tungkol sa kanya. Aking pinakamamahal na Ginoong Wu, ano nga ulit ang pinag-uusapan natin kanina? Pagpapalo,
Wu Chen ay nagsabi, tungkol dyan, nasa iyo ang desisyon. Tama, makikipagkita ako kay Wu Yurong mamaya. Baka tawagan ka niya. Makisama ka sa kanya, pwede ba? Li Ruobing ay nagtanong, Wu Yurong. Hindi ba dapat si Song Suan? Wu Chen ay nagsabi, si Song Suan niya, pero si Wu Yurong din kailangan ko siyang makatagpo ngayon. Biglang dumating si Li Ruotay at sinabi, Ate, bayaw. Nagpatuloy siya, bayaw, kasalanan ko ang nangyari ngayon, at ipinapangako kong hindi na ito mauulit. Sabihin mo lang kung ilang bodyguard ang kailangan mo. Ako na ang bahala. Li Ruobing ay nagsabi, Atay, akala mo hindi ko alam ang iniisip mo? Binabalaan kita. Huwag mong gawin. Li Ruotay ay nagsabi, Ate, ilang beses na ba? Swerte lang ni Bayaw na kaya niyang lumaban, kaya hindi siya nasaktan ngayon. Paano kung sa susunod? Walang makakapagsabi ng sigurado. Kailangan ko siyang patayin. Li Ruobing ay nagsabi, ikaw na ang kumausap sa kanya bilang bayaw niya. Wu Chen ay nagsabi, Atay, maayos na ba si Lao Dao? Li Ruotay ay nagsabi, yung gusto mong buhay. Ayos na siya. Wu Chen ay nagsabi, mabuti, kakausapin ko siya. Li Ruotay ay nagtanong, ano ang pag-uusapan niyo? May hawak ba siyang ebidensyang makakapatay kay Ding Ruilong? Wu Chen ay nagsabi, syempre, at ikaw ang sasama sa akin habang kinakausap ko si Lao Dao. Pero kailangan mong ipangako sa kapatid mo na hindi ka gagawa ng pabigla-biglang desisyon. Li Ruotay ay nagsabi, basta sigurado kang mamamatay si Ding Ruilong makikinig ako sa iyo. Li Ruobing ay nagsabi, Huff. Wu Chen ay nagsabi, Ruobing, Atay, kayo na muna. May asikasuhin ako. Sa ibang eksena, nang dumating sa lugar ng tagpuan kasama si Song Suan. Wu Chen ay nagsabi, binibining Song. Song Suan ay nagsabi, Senior, ikaw. Wu Chen ay nagtanong, binibining Song. Song Suan ay nagsabi, Senior, may maliit na restaurant ang pamilya mo, hindi ba? Wu Chen ay sumagot, isang noodle shop sa maliit na bayan. Song Suan ay nagsabi, ang girlfriend mo parang 40 anyos pakinggan. Sugar baby ka ba niya? At ang dahilan kaya mo ibinebenta ang kanta sa napakamahal na halaga ay para kumita at makawala sa kanya, tama? Ni hindi mo siya pinaalam. Wu Chen ay nagtanong, ha? Song Suan ay nagsabi, nakangiti ka pa rin. Ang unfair nito para sa'yo. Hindi mo dapat sayangin ang talento mo sa isang matandang babae. Diyos ko, kung gusto mong kumita ng pera at maging malaya, tutulungan kita. Maniwala ka sa akin. Tignan mo kung gaano kasikat ang Soul Remedy. Sikat ka na. Alam mo ba yon? Magkakaroon ng malalaking kumpanya na gugustuhin kang kunin at magiging isang celebrity ka. Wu Chen ay nagsabi, hindi ako magdedebut at hindi ito tulad ng iniisip mo. Sa totoo lang, kaya mo ba ako pinatawag dito para bilhin ang kanta ko? Song Suan ay nagsabi, oh, tama, ang kanta. Senior, sulatan mo ako ng isa pa. Wu Chen ay nagsabi, 10,000. Ako ang magbabayad. Wu Chen ay nagsabi, gusto ko ng 50% ng kita sa kanta. Song Suan ay sumagot, walang problema. Kahit ano, basta kasing ganda ng Soul Remedy. Wu Chen ay nagsabi, sige, bigyan mo ako ng papel at panulat. I-refund ko kung hindi ito sumikat. 10 minuto ang lumipas. Song Suan ay nagsabi, a song for you. Naisip niya, ito ay isang kanta para sa akin, Senior. Wu Chen ay nagsabi, nakuha ko na ang pera. Sige, may asikasuhin pa ako. Paalam. Ilang sandali ang lumipas, Wu Chen ay nagsabi, ngayon natapos na ang pampagana. Tiningnan niya ang rearview mirror at idinagdag, Jenny, oras na para sa pangunahing putahe. Pero ang proseso, mukhang mas mabuting laktawan na lang ito. Bigla niyang inapakan ang gas at pinabilis ang takbo ng sasakyan. Isang lalaking may suot na salamin ang nagsabi, Boss, hindi namin siya hinarang. Pero, tinanong ng babae, pero ano? Sumagot ang lalaki, mukhang alam niyang hinahanap mo siya, at kasalukuyan siyang papunta sa kumpanya. Sinabi niya, ha? Kawili-wili. Dalhin niyo siya sa ika-16 na palapag. Sa ika-16 na napalapag sinabi ng lalaki, Boss, narito na siya. Sabi niya, papasukin niyo siya. Pumasok si Wu Chen, at sinabi ng lalaki, Mr. Wu, pakiusap, tuloy po. Ito ay si Wu Yurong, ang CEO ng Senlan Group, kilala bilang Black Widow sa mundo ng negosyo sa Donghai. At ang bodyguard ni Wu Yurong, isang retiradong miyembro ng Special Forces, si Chu Yan. Sinabi ni Wu Chen, Direktor Wu, hindi mo ba sa tingin mo ay bastos ang paraan ng pag-imbita mo sa akin? Sagot ng CEO na si Wu Yurong, Mr. Wu, hindi ko maintindihan ang pakay mo, pero ikaw ang mas bastos, hindi ba? Pagkatapos ay inutusan niya si Chu Yan, ang retiradong miyembro ng Special Forces, lumabas. Sinabi ni Chu Yan kay Wu Chen, huwag kang gagawa ng kahit ano. Sinabi ng CEO na si Wu Yurong, umupo ka, Mr. Wu.
Sabihin mo sa akin, ano ang pakay mo sa anak ko? Sa tingin ko, wala itong kinalaman sa pera, hindi ba? Alam ba ito ni Miss Liruobi? Sumagot si Wu Chen, Direktor Wu, bakit mo masyadong iniintindi ang anak mong ibang babae ang nagsila? Biglang nagulat si Wu Yurong. Nagpatuloy si Wu Chen, Direktor Wu, napilitan kang magpakasal noong 21 taong gulang ka. May kasunduan kayo ng iyong ama na walang sinuman ang makahahadlang sa iyo matapos mong manganak bilang kondisyon ng iyong kasal. Matapos ang kasal, palagi kang may dalang kutsilyo sa ilalim ng iyong unan at natutulog sa ibang silid na malayo sa iyong asawa. Tuwing sinusubukan niyang pilitin kang makisama, tinatakot mo siya gamit ang kutsilyo. Pero kinabukasan, nagpapanggap kang inosente at ginagamit ang dahilan na hindi ka pa rin maganda dahil sa stretch marks, kaya wala siyang dahilan para magalit sa iyo. Napakatalino mo, Direktor. Palagi mong binibigyan ng impresyon ang asawa mo na kapag binigyan ka niya ng sapat na panahon, matututo kang tanggapin siya at payag kang ibang babae ang magsilang ng bata para sa inyo. Pero sino ang mag-aakala na pagkatapos ipanganak si Song Xuan, itatakwil mo ang lahat ng pangako mo at lalabanan ang pamilya ng asawa mo? Ano ang sumunod na nangyari? Sa tingin ko, alam na ng lahat. Sinabi ni Wu Yurong, alam mo, kakaiba. Patay na rin si Song Xiang. Kung ito ang gusto mong ipagkalat, Mr. Wu, sige lang. Ayos lang sa akin. Ngayon, pag-usapan natin si Xuan Xuan. Pero, babalaan kita, hindi ko man siya isinilang, pero dugong Wu pa rin ang dumadaloy sa kanya. Kung may masama kang balak, makinig ka sa akin, ang pagsuko ang pinakamagandang kahihinatnan. Sinabi ni Wu Chen, baka gusto mong pag-isipan pa ito ng mabuti. Naniniwala akong malalaman din ni Direktor Wu sa lalong madaling panahon na hindi ang anak mo ang pakay ko, kundi ikaw dahil may iniisip akong tungkol sa iyo. Sinabi ni Wu Yurong, naku, ang mga kabataan ngayon ay masyadong ambisyoso. Mr. Wu, gusto kong malaman anong klaseng iniisip mo tungkol sa akin. Sinabi ni Wu Chen, medyo komplikado. Mukhang biglaan ito, pero Direktor Wu, palagi kang may depensa, lalo na sa mga lalaki. Kaya kinailangan kong gamitin ang ganitong paraan para magkita tayo. Sinabi ni Wu Yurong, komplikado. Gaano naman kakomplikado ang mga bagay sa mundo ng matatanda? Mr. Wu, alam ba ni Liruobing ang ginagawa mo? Alam ba niya ang lahat ng komplikadong iniisip mo tungkol sa akin? Sagot ni Wu Chen, syempre, alam niya. Sinabi ni Wu Yurong, kung ganoon, ngayong magkasama na tayo, dumiretso na tayo sa usapan. Sabihin mo, anong klaseng komplikadong iniisip mo tungkol sa akin? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.